pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya may ipakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po, o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC, na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na mayroong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Tavis Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung ite-testify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng ite-testify o ito yung naka-attach yung draft affidavit. Oy, bakit niyo pinapakita si Marcoleta? Ay, grabe naman kayo. Pinapakita niyo yung expression ni Marcoleta dyan. Diyos ko po, mabibwisit lalo yan. Isa pa. Which is the flood control projects. Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng ite-testify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Tavis Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, wala nakakaalam eh. Hindi ko po Nagpadala lang isang Orly Gutesa nang hindi alam ni Ping Lacson. Hindi alam ng chairman ng Blue Ribbon. May dalang pero hindi naman niya binastos, di ba? Pinagbigyan niya si Marcoleta kahit may surprise witness nang walang abiso sa chairman. Diyos ko po. Sige, tuloy. Tawag kung sino man yung resource person. Nagpadala nga siya ng surprise witness, wala nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. Tama. Mr. President. No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag. Sa mismo ang nag-highlight, isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat? Ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President. Wala. Sabaw! Kasi kakatwiran po ninyo. Kung nasa transcript, sana, pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30, Nara Street, sa South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun. Pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ng pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin. Senator Ping, sabi ko sa iyo eh, magre-react dyan si Marcoleta. Sabi ko, yung kay Attorney Enzo Recto na naman lilinlang, galit na galit siya eh. Diyos ko po Lord, Rudy. Ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez.
Oh. Inimbita po ninyo. Hindi dumating. Nakiusap ako. Naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa pamagitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng inter-parliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang inter-parliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito ay interest ng mama. Dapat, kung hindi mo talaga igagalang, sabihin mo yan kay Bato de la Rosa na hindi humarap sa Quadcom. Sabihin mo yan kay Marcoleta, sa best friend mong kalbo. Diyos ko Lord, na nagtatago. 4 months, going 5 months nang nagtatago. Diyos ko Lord, ilang beses din pinatawag si Bato de la Rosa. Dapat sinabihan mo. Wag na rin ka, sige, sugod. Ipaliwanag mo ang dapat may paliwanag. Kumayan, wag po tayong magtago kung saan-saan. Agoy! Sinabi po ninyo, Mr. Yun ang problema, patago-tago siya. Diyos ko po Lord. Sige, ulit. Hindi ko po igagalang inter-parliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito ay interest ng mamamayan. Wag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldi ko lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostilled sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon eh. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman, nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayoko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Sa Mga kapsat, sino ang naniniwala dito kay Marcoleta na hindi naman niya pinagtatanggol ang China, mga kakabsat? May naniniwala pa kay Marcoleta, mga kakabsat? Tingnan nila yung reaction ni Ping Lacson, mga kapsat, no? Laka pa, umanda ka sa rest box. Sige, tuloy. March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine... Ay, nakita niyo yung reaction ni Senator Ping! Pinatawag ko ang NAMRIA. Tingnan niyo yung reaction ni Senator Ping, ha? Tingnan niyo. Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo Tingnan niyo. sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio. Hindi na matawa lang si Senator Ping, ha? Chagis, taka mo. Alam na natin mangyayari sa susunod. At Sige. saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun. Dapat nakipagdebate ka na, ha? Kay Associate Justice Carpio. Dapat, 'di ba? Ang tagal mo, ikaw nga ng hamon, 'di ba? Kung sinong magaling sa West Philippine Sea. Pinakita mo sana yung galing mo. 'Di ba? Ikaw yung nanghamon. Anong petsa na ngayon? Wala nang debate, mga kakabsat. Ngayon, lako pa. O sige, gagawa ka ng eksena. Isa pa. Take 3. FA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. Yun. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino... Ay, nagpatawag siya ng hearing, mga kakabsat. Di ba merong immunity ang mga senador tsaka congressman? Ayaw mo sa debate?
Gusto mo sa kwan mo? Sa baluarte mo? Diyos ka pala. Sir Leonardo, Sir Tony. Gusto pala niya. Para magkaalaman na kung sino ang pro-China dito, no? Gusto niya magkaroon ng investigasyon, mapsal. Pinatawag niya ang NAMRIA. Pinatawag niya si Professor Batong Bakal. Pinatawag niya si Justice Carpio para pag-usapan. Nako, wala nang debate. Kumbaga, nasa advantage point na siya. Kahit anong sabihin ko, may immunity ako dito. Diyos ko mo, Lord! Marcoleta, basang-basa ka namin, ha? Oh my goodness! Basang-basa ka, Marcoleta. Diyos ko po, Lord. O sige, tuloy. Isa pa. Tingnan nyo. Isa pa. Sa March 12 po, Mr. President. March 12. Anong petsa yang March 12 na yan? Anong araw yan? Sa Thursday! Nako, sa Thursday mga kakabsat. Sa Thursday. Okay, tuloy. Senator Lacson. Oh. Sana po may panahon kayo. Oh. Sapagkat ipinatawag ko sa pagitan ng isang resolution. At ito po ay alam na ni Senator Erwin. Oh. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, Oh. pinatawag ko rin po si Justice Carpio Oh. at saka yung professor sa UP. Oh. At kung sino man po ang interesado, Oh. once and for all, malaman po natin dito. Ako, ipatawag mo din si Professor Antonio Contreras. Sigurado maraming i-lecture sa'yo yun. Kung sino ang sinungaling, Oh. kung sino ang makatsina, Nakabaw! kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Yan na. As requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Oh! Mr. Chair, and we have already written. Paano ba yan, Marcoleta? Oh, sumagot ng NAMRIA na pinag... Lako po mga kamsat, mapapaya si Marcoleta dito. Isa pa, take two. I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Oh my goodness. Sir Tony, Sir Leo, Allen Valencia. Nagsasalita si Marcoleta na hindi pa confirm. Inimbitahan mo pa si Senator Ping sa March 12 pero hindi pa naman confirm. Ay my goodness mga kamsat. Ay grabe, nag-enjoy tayo dito. Grabe, naka 1 hour 32 minutes na tayo dito sa topic pa lang nito. Marcoleta versus Lacson pa lang tayo. Wala pa tayo sa subtopic. Putragis, magto 2 hours na pala tayo. Diyos ko pa Lord Rudy. Allen Valencia, putragis. Marcoleta is confirming something that is not confirmed. yun nga Darkos. Iba, durog na durog si Marcoleta. Kamote talaga. Val, shout out. Ay, grabe. Piman. Mga kakabsat, Piman. Nakakaawa na talaga si Marcoleta. Diyos ko po, Lord Rudy. Oy, mga DDS, turuan nyo naman yung lowest rank lawyer nyo. Diyos ko po, Rudy. Tandaan nyo, nile-lecturean siya ng hindi lawyer. Pero matagal na, birang senador. Alam niya lahat. Sa ilang terms ni Senator Ping Lacson na naging senador. Na in your face yung fake news ka, Marcoleta. Kaya nga, Dorcos eh. Diyos ko po. Anak ka ng piluka, nauna yabang.
Ay, mga kamsat, nag-enjoy ako kasi sa totoo lang. Asan na ba tayo? Ala, Sir Leonardo, nasa 1 hour 23 minutes pa lang tayo. Ilang oras to? Putragis 4 hours. wala pa tayo sa kalahati. Diyos ko po, Lord Rudy. Sige, isa pa nga. Lako po. Armed Forces of the Philippines and the Department of Foreign Affairs. Oh. Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga Interlock is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much.